balikan muna natin yung abruptly na, yun nga, na-contempt ka, na-contempt si Picoy, di ba? At pareho kayong ikinulong. Gusto kong maintindihan kasi yung galit no ng taong bayan, nung time na talagang pinipilit ni Senator Jinggoy Estrada, which is nga, maganda yung sinasabi mo sa kanya ngayon, pero nung time na yun talagang grabe yung heated argument between you and him. At maintindihan naman natin yung sentimiento ng taong bayan. At even ako, talagang kulang na lang, lunukin ko talaga sila lahat ng buo, kung pwede lang. Kasi that's my normal reaction as a human being at yung taong nakikipaglaban sa katotohanan. Pero gusto kong maramdaman, ma-share mo sa taong bayan, nung time na kinontempt ka na, di ba, una si Picoy, ano yung unang naramdaman mo? Ano yung pumasok sa isipan mo kung maalala mo? Masama yung loob ko. Kasi unang-una, nandun lang ako bilang resource person at yung patungkol lang dun sa aking personal na kaalaman kaugnay nung pagtanggap ko ng impormasyon dun sa confidential informant. Ito yung, sabi ko nga sa sarili ko nagtrabaho lang naman ako. Trabaho lang naman Kaya nga, sabi ko irrelevant naman yung tanong. Pangalawa, yung pinakikita sa akin, nagulat din ako dahil nga, biruin mo naman, ilang taon na yun, dekada na Dekada na yung pinakikita sa akin na hindi ko agad-agad basta na kung ano yung mga entries doon. 1993, di ba? 1993, so two decades ago. Oo, kumbaga, matagal na panahon na. Ngayon, ang isa doon sa ko nga, sabi ko, kung sinunod ko ba si Francia na i-deny na lang yung existence ng document, wala sana akong problema, di ba? Kung Yes. tinanggap ko yung alok na Certain Lam at Kumar. nung di umano alok nung nung James Kumar at nung Lam na sinasabi ni Picoy, di wala na rin akong problema. Baka nanalo pa kayo sa loto. Oo, yun nga Pero Okay. ang ko naman dito, sa akin kasi, ang pinunta ko ron, katotohanan Yung bang, sasabihin ko lang naman, paano nag-exist yung mga dokumento na yun, ito yung ginawa ko nung 2012. Na yung nga, ang naging motivation ko is yung ipinakitang mga litrato doon sa cellphone at saka yung printed na litrato. So, sa akin, yun lang naman, kaya tinanggap ko yung Pero, sa nangyari, nalilihis yung takbo ng istorya. At napunta doon sa aking personal circumstances na nakalagay doon sa isang dokumento. Kaya nga sabi ko, bakit ganun? Sa halip na ako ay tanungin patungkol doon sa mga dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento ay naiba. Kaya nga, nung sinabi na i-contempt ako, talagang ang naramdaman ko is sumama talaga yung loob ko. Pero ganun pa man, patuloy pa rin ako nanindigan kung yung personal na kaalaman ko patungkol doon sa nangyari ng 2012 na inireport ng confidential informant na itong si politician Bongbong Marcos at Maricel Soriano ay umihitit ng sumisingot ng white powdery substance. Yun lang naman doon maliban doon wala naman din akong pero ang nangyayari nga, nagkaroon ng paglihis doon sa tunay na issue at doon sa istorya. So, yun yung sumama loob ko talaga. Yeah. So, JM, naisip mo ba kung ilang days ka magtatagal doon? Na-anticipate mo ba? Ano yung, syempre, paka-describe mo sa amin, ano yung itsura nung selda or kulungan sa Senate? Alam niyo nung nung sinabi na na i-contempt ako at i-commit ako doon sa sa selda ng ng Sergeant at Arms, isang 4x4 na kwarto 4x4. na wala siyang bintana, pero doon sa pintuan na nasa nasa siguro pantay ng mata ko, meron siyang isang butas butas na siguro mga
5 inches yung ano, no, yung o 4 inches yung lapad, tapos, ang haba, siguro mga 10 inches. So, ang Parang bukas lang silipan? oo, ang Parang bukas silipan? lang do'n 5 inches. Okay. So, kakapraso. So, yun lang ang ano do'n, tapos may ilaw at may aircon dahil ano naman yung, aircon do'n ano, centralized, pero nawawala siya pagkatapos ng office hours, so electric fan na. So doon sa loob na yun, wala siyang bintana, talagang ano lang, wala kang gagawin, walang radyo, walang TV, Lahat wala. wala 'no. Made Kaya, made made of wood ba siya o konkreto? halo, concrete Halo. at saka plywood yung dingding niya, may kisame naman. Maayos naman siya, para siyang isang condo unit nga na ano, pero, ano, walang bintana, Wala. wala siyang So, pero bintana. may mga reading materials na binurovide sa Wala, inyo? wala. Ang So nangyari, nagdala yung anak ko ng mga ano 'no, mga libro, yung mga libro ko dito sa bahay. Kaya aha. yun ang ano, unang-una pagdating ko ro'n talagang may mga pagkain naman. Pero hindi ako nakakain nung ano na yun ano, nung gabi na yun, Mhm. kinabukasan. Kaya tanghalian na ako nakakain nung dumating na yung pamilya ko. Okey. At yun nga, kung ikaw ordinaryong tao ka, mababaliw ka, dun sa sitwasyon. Kasi nga wala kang ano, 'no, wala kang ibang gagawin, kundi mag-isip ng mag-isip. So, ang unang ginawa ko nung nandun ako, nanalangin ako sa Diyos na sabi ko, "Pagkalooban mo po ako ng tibay ng kalooban, pagkatatagin mo po ako, gano'n din ang aking sambahayan, na habang wala ako sa kanila, patuloy mo silang lukuban ng iyong Mhm. mapagpalang kamay at ilayo sa anumang kapahamakan." Yeah. At yung ano, ang isa sa ginawa ko is yung tanggapin yung sitwasyon, dahil kung hindi ko tatanggapin at lalabanan ko na ano, manghihina ako, lalo lang masisira. Kaya number one na talagang hiniling ko sa Diyos talaga na 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 anuhan mo ko ng ano 'no, pagkalooban mo ko ng Lakas. tapang at lakas, tatag ng loob, na matanggap ko yung sitwasyon. Kasi para ma-adapt ko kaagad ano, kung ano yung nangyari. Kasi kung hindi ko ma-adapt yung situation, masisira talaga ako, unang-una, Kaya yun, Yeah. na-adapt ko naman, kaya nga sabi ko dalhan niyo kaagad ako ng kulambo, yung kaskasan ng paa, para at least Nagkakaskas kayo sa paa? oo, Oo. ma-relax ako.